What's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo. Lalamove lang ito. Ngayon lang. So, dahil po nabasa ang cellphone ni Sir, Samsung. So, may nakalagay doon sa notification na moisture detecting. So, ang model nito ay Samsung E52. So, pasensya na sa ating background mga idol dahil mayroon pong gumagawa dito sa lugar natin. So, nagbarado ang mga kanal dahil po sa baha. So, ingat po kayo mga idol sa bagyo ngayon. So, ingatan nyo rin na hindi mabasa ang inyong cellphone kasi baka mamaya kung katulad ng mga Samsung. So, kagaya ng ngayon mga idol, ang dami pong nagtatanong sa ating page kung paano gawin ang nag-detect, nag-moisture ang kanilang cellphone. So, madalas yan nababasa. So, kagaya nito, nabasa daw ito ang sabi ni Sir. So, paano ba gawin ang nag-moisture ng Samsung? Lalo na kung kababasa pa lang. So, ayan, check natin. Mag-notify talaga yan mga idol. So, hindi po yan magkakarga. Ayan, charge natin. So may nakalagay naman na kidlat at tingnan natin pag lumabas yung percentage. Madalas yan nag-i-error. Ayan, kagaya niyan mga idol oh. So nabasa daw ito mga idol. So ngayon ganito na siya. So paano ba ito gawin na para siyang basura? So mga idol, kapag kababasa lang, malaki po ang chance na maayos. So kagaya dito mga idol, sabi ni Sir, nabasa ito. So di ko alam kung kagabi ito nabasa. Dahil umaga po ito, pinadala alas 9. So buksan natin mga idol. So dati ko na itong pinapapalitan ng LCD mga idol na original. So ngayon ang kagandahan, original ang display pa rin, wala pa rin pagbabago. So galing po sa unit. So ngayon, pangalawang paggawa ni Sir dahil nabasa, kaya ayan. So baklasin natin lahat, ayan mga idol, nag-green na nga siya oh. Ito yung mahirap sa mga nababasa, so kailangan natin i-blower din lahat. So ang dami pong nagpapagawa ng mga nababasa mga idol at ang dami pong nagtatanong, lalo na kung mga Samsung user sila. So nagno-notify yung mga mga idol ngayon. Dahil po yan sa moisture detecting na may tubig sa charging tapos sinaksak. So kung meron kayong ganun mga idol, so paano ba yung ginagawa? Panoorin nyo po ang full video mga idol. So di po natin ikakat ang video na to. So medyo maingay lang ating background mga idol. So sa mga gustong mag-DIY nito, so panoorin nyo po ang full video at sana i-support nyo ang ating channel. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like, mag-share at mag-subscribe para magakuha kayo ng maraming idea. So, ayan. Ang LCD pala na pinal ko dito mga idol na original po ito, AMOLED 100% galing po sa unit. So, yun nga lang. Kapag nababasa talaga, so ito naman wala na sa LCD ang may tama nito. Nasa charging, nagmo-moist kasi siya mga idol. So, yun po yung maiwasan nyo mga idol kapag mga Samsung user. Kaya tanggalin muna natin yung battery. Yan po yung una natin tanggalin sa lahat. Kasi madalas yan kapag napasukan ang ilalim, nagmo-moisture talaga yan. So ayan, next step mga idol, remove natin ito. So tinignan ko wala naman siyang tubig. Fingerprint, flex, LCD connection po ito. Ayan. So ayos naman. Walang kalawang kasi madalas dito mga idol kapag nasubra din ito sa tubig, maaaring bibigay ang LCD. So yun po yung mga cause kung bakit nagba-blackout ang unit dahil po sa nababasa kapag nasubra ng maraming tubig sa ilalim. So ayan, namuti nga siya mga idol, oh, nasunog to. Ayan, kitang-kita mga idol, oh. Nagmo-moisture siya, ayan, kinalawak na to. So may mga resistor ito, short thermal resistor mga idol. So kapag nababasa siya ay nagsi-short siya. Yan. So kagaya nito mga idol, kitang-kita yung mga nabasa oh. So yung mga thermal resistor niya oh. So unang gagawin natin mga idol para magawa niyo yan. So linisan natin ito mga idol. So yung motherboard naman safe naman dahil walang tubig. So dito tayo mag-proceed sa baba mga idol dahil dito po ang natamaan. So yan, kitang-kita po yung kalawang. So ang gagawin niyo mga idol, lalo na kung mag-DIY kayo, linisan niyo po lahat. Gamit po kayo ng lacquer thinner. Kapag ganun ang eksena mga idol na may nakalagay na yellow no tape doon sa screen kapag i-charge. So may malaki ang chance na makuha sa linis yan mga idol. Kasi lalo na kung kababasa pa lang. So kapag hindi natin nakuha sa linis, so next step natin may i-remove tayong resistor or short resistor. So ayan mga idol. So pag ganito talaga napapasukan na siya ng tubig. So hindi naman kasi water resistant or waterproof ang mga ganitong unit. So iwasan nyo rin mabasa. Maganda lang yan mga ganyan. Kung siguro kung kabibili pa lang, pero kung medyo matagal na, taon na sa kamay mo, huwag mong hayaan na mabasa. Kasi possible yan na magkakaroon ng ibang epekto yan kapag nababasa. So yan, linis-linisan lang natin mga idol. Tanggalin natin lahat ng kalawang.
So yun po yung first step natin mga idol. So, pati yung flex pala oh, kinalawang na. Ayun oh, kita niyo yan mga idol. So nangitim na ang paa, pin. Yung pin niya. So, kaskasan natin. Ayun, bumalik na yung mga gold niya mga idol oh. So ito yung unang lalamove ngayong araw mga idol. Last 9 po ito pinadala. So malakas ang ulan kanina mga idol. So ayan, next step. So, nalinis na natin. So i-blower natin. Hot air ang gamit natin. So ito na mga idol, kahit i-blower mo ng malakas yan, okay lang, wala pong maapektuhan. So matuyo na ang thinner. So kunting linis lang mga idol. Linis-linisan nyo lang. So possible kasi na kaya nagkakaroon ng error yan or yung nagkaroon ng yellow charging or moisture dahil po yan sa tubig na na-stuck pa sa ilalim or nagkalawang na siya. So yung board naman mga idol ay nakita ko walang kalawang, so i-blower na lang din natin. Replacement na pala ang battery nito mga idol. Yan, blower lang natin hanggang sa baba dito. At ayan, saka natin i-testing. So pag ganun pa rin mga idol, mag-proceed tayo sa step 2. Salpak natin to. So yan po yung unang step natin mga idol, step by step natin ginawa. So una, cleaning muna gamit ang lock air thinner. So counting blower. At ayan, testing na natin. Pag ito gumana mga idol, ay hindi na natin mag-proceed sa step 2. So ayan, step 1 lang muna tayo. Charge natin. Ayan, tingnan natin kung magkarga. Okay, nakakabit ba yung battery? Ay, hindi. So ayan, kabit muna natin yung battery mga. So ayan, saka natin i-charge. Tingnan natin. Ganun pa rin. So proceed tayo sa step 2. Ano sa So ayan, dahil ganun pa rin mga idol, may nagpapagawa kasi, may kinuhang unit. So ayun, okay na. So ngayon mga idol, proceed tayo sa step 2. Talaga pag pag nabasa mga idol, so, tanggalin natin yung battery. Hindi nakuha sa linis. Step 2 mga idol, mayroon tayong i-remove na thermal resistor. Ito yun mga idol oh. So yan, tatlo to mga idol. Isa, dalawa, tatlo. Magkatabi yan. Kaso itong isa sunog nga. Yung maliit oh. So ang gagawin natin una, remove natin ito mga idol. Itong mahaba na to. Thermal resistor. Ingay yung kapitbahay natin. So work at home lang tayo mga idol. So sana maintindihan nyo pa rin ang ating boses. Kahit maingay. Apply tayo ng ayan. So remove natin to. 350 heat temperature pa rin ang ginamit natin. So kinalawang talaga dito mga idol. So napasukan ito. Hindi nakuha sa linis. So ayan, remove natin. So ito yun mga idol oh. Yan. Maliit lang yan mga idol. So madalas yan ang nagsushort kapag ano. So A5 to ang model nito mga idol ha. So effective ito sa mga A5 to mga idol. So iba-ibang unit, iba-ibang solusyon, iba-iba kung saan natin banda bubunutin. So kung A5 to ang unit mo at napanood mo to, ayan, medyo mainit pa, di muna natin salpak. Salpak natin yung battery. Ayan, tingnan natin. After natin tinanggal ang resistor, charge natin. Tingnan natin kung normal na. Yun, sample mga idol oh. So kailangan lang remove mga idol. Ayan, kagaya niyan, hindi natin nag-cross cleaning. So ito yung nagsishort mga idol. Ayan, sample agad oh. Tested mga idol. Hindi tayo pinahirapan. So meron kasing iba nito mga idol. So kahit palitan mo siya ng or tanggalin mo or palitan mo ng charging board, hindi pa rin siya gumana. So wag niyong galawin dito banda sa taas mga idol kasi madalas nasa baba lang. Kasi once na magalaw niyo yung taas niyan, so possible na magkaroon ng ibang problema yan. So ito lang yung na-remove natin oh, kitang-kita oh. Ayan. Sana ba 'yon? Ayan oh.
Yan, ito yung mga idol. So, the moment of truth mga idol. So sa full na. So, ginagawa lang natin, ilang minuto lang mga idol. Kaya, suportahan nyo ang channel natin para makakuha kayo ng maraming idea. Ito ang may idea na tinuturo natin ay legit mga idol. So, hindi po tayo nagtuturo ng hindi tama. Sana suportahan nyo mga idol. So, pag napanood ng ganitong video at naka-encounter ka ng ganito, so, magawa nyo na. Hindi na kailangan mag-search pa sa or maghanap ng solusyon or diagram. So yung diagram na yung mga video na napanood mo ay yun po yung tama. So ayan, after natin ano mga idol, i-charge natin ulit. Yan, lagay natin yan. Charge natin. Tingnan natin kung nag-normal na ba o hindi. Yun, sa full mga idol, 6%. So yan, dali ka agad. Yan, tumakbo na siya. So ibig sabihin, nagcha-charge na yan. Sa full, 1 click. So, yan mga idol, nakakuha tayo ng maraming idea. Sana suportahan nyo pa rin ang ating channel. Huwag kalimutan, mag-follow, mag-subscribe sa more tutorial video mga idol. So balik na natin to. At ibalik natin kagad ito sa may-ari ngayon. Kasi, sukin na natin to mga idol at hindi natin patatagalin. Ayan. Tingnan natin kung magdagdag. 6% siya mga idol. So sa mga Samsung mga idol, hanapin nyo lang yung resistor na yun mga idol. Thermal resistor. Yan po yung madalas na nababasa yung baba kasi may butas ang charging. Kapag nababasa siya, napapasukan ng tubig at sinaksak mo, magsushort siya. Kaya ang mangyayari, minsan magre-red siya. Yun naman, yellow. Notification siya, nagno-notice na moisture detecting. So ngayon mga idol, dahil sa pag-short ng pyesa na yun mga idol, natanggal na natin. Ayan, nag 7%, normal na. So linisan muna natin yung likod. Huwag mo nang kalimutan, pindutin ang subscribe button mga idol or notification bell button para lagi kang updated sa mga video na kakaiba. Na hindi mo na kailangan pong mag-search sa mga unanong mga hanap ka ng solusyon sa or mga diagram. So ito mga idol, save nyo na. At ayan, apply tayo ng pandikit. So dito na tayo mag-apply mga idol para dito kasi yung ano nya, yung dinadaanan ng ano, casing, back case. So dito natin ilagay ang pandikit para kapit na kapit. So nag 7% na. So maglagay tayo ng guma mga idol ha, kasi tinanggal na ako yung nag 8% na oh. Para madikit tong likod. 2 hours na naman ito naalis. So buti na lang, goods pang LCD mga idol. Siya sa mga dalang kung bakit nag-blackout ang mga ganitong unit dahil po sa pagkakabasa. Kapag AMOLED kasi mga idol, lalo na kung nabasa, ako madalas siya nagba-blackout. Napakamahal pa naman ng LCD ng original AMOLED. Kaya kung naka-AMOLED LCD ka or naka-Samsung ka, ingatan nyo na hindi mabasa. So yan, yung guma mga idol, 2 hours lang ito alisin. So after 2 hours nyan, tuyo na yung likod. So pwede na yan. Yan, tingnan natin kung nag-charge agad ulit. So note ha, yung guma 2 hours bago alisin kasi may mga nagko-comment sa atin bakit daw kailangan may guma. So ganoon po yan mga idol, kapag naglagay tayo ng dikit sa mga takip or LCD, so kailangan natin ng guma, pwede rin naman scotch tape. So ito mga idol, guma lang nilalagay ko kasi nasanay ako maglagay nito. Pwede naman scotch tape, kaso lang madumi siya. Kung tumagal na hindi mo tanggalin, madumi. So ito naman mga idol, after 2 hours, makuha mo na, tanggalin mo na itong guma, wala na itong angat. So yan, nag 9% na nga mga idol. Tingnan natin kung nag-charge na naka-on. Sa full mga idol. So, simpleng tricks lang po ang ginawa natin. Pero kapag ginawa mo to 100% tested talaga. Ayan, ito pala. So, yung mali ang nakuha natin. Yan. Sobrang liit lang yan mga idol. Kung mahina ang mata mo, hindi mo yan makita. So, ito naman, din natin ginamitan ng microscope mga idol kasi kita pa naman. At ayan, pansinin nyo mga idol, nag-charge na siya. So, 2
2 hours ang nakalagay kasi sa schematic ang natin sinard. So, hindi po sa pinaka-charger. At nag 9% naman kagad mga idol. Galing sa 6%. At ayan, normal din ang LCD mga idol. Wala nang problema. So, may password. Hindi na natin pakialaman. So, business unit kata ni Sir to. Yan, solve na mga idol. Ito lang po tinanggal natin, oh. Saan na ba yun? Yan. Thermal resistor. Ayan, oh. So, maraming salamat sa panonood. Sana nagkakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe. At i-click ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po.